At ayan mga ka-crypto, ang sabi po sa ating balita dito ay here's what would happen to billions of XRP and Ripple escrow if Clarity Act is passed. Ayan, sa gitna po ng pag-usad ng Clarity Act sa US Congress, hindi lamang presyo ang pinag-uusapan ngayon. Ang usapin ay tungkol po sa hinaharap ng bilyong-bilyong XRP na nakakulong sa escrow ng Ripple. Marami po sa atin ang nagtatanong, ano nga ba ang mangyayari kung tuluyan ng maipasa ang batas na ito? Ang usapan po ay hindi lamang limitado sa regulasyon. Meron pong isang analyst dito na nagngangalang Luna Luna na naglabas ng isang teorya na talagang nakapukaw ng atensyon. Isang teorya na umaabot hanggang sa International Monetary Fund o IMF. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang lahat ng anggulong ito ng detalyado. Mula po sa 20% threshold hanggang sa ideya ng pagiging E-SDR ni XRP. Kaya simulan po natin sa ating unang katanungan. Kailangan ba talagang bawasan ng Ripple ang kanilang escrow holdings? Yan po, narito po ang punto ni Luna Luna. Sabi niya, kapag naipasa na ang Clarity Act, may bagong standard na kailangang sundin ang Ripple. Ayon po sa kanyang obserbasyon, kailangang hawakan daw ng Ripple ang kulang sa 20% ng kabuuang supply. Yan, 20% ng kabuuang supply ng XRP para maiwasan po ang label na security. Ngayon bakit ito mahalaga? Napakahalaga nito mga kripto dahil ang control po sa supply ay isang major factor na tinitignan ng mga regulators. Ang ideya po ni Luna Luna dito ay simple lamang. Para masunod ang limitasyong ito, posibleng ilipat po ng Ripple ang bahagi ng kanilang hawak na XRP sa US government. Para sa akin, medyo malaking hakbang ito. Isipin ninyo mga kripto. Paglipat po ng assets sa gobyerno ay hindi lang basta transaction. Ayan, ang paglipat po nito ay hindi lamang basta transaction. Ito po ay isang political move. Kaya sa akin pananaw, masyadong extreme ang assumption na ito. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang market sentiment. Kapag ang isang asset ay nasa kamay ng gobyerno, nagbabago ang perception ng mga investors. Ito ay nagiging official. Kaya sa palagay ko, bagamat logical ang mathematical limit na 20%, ang paglipat sa gobyerno ay isa pong last resort at hindi agad mangyayari sa isang iglap lamang. Ngayon, ay digital commodity na nga ba itong si XRP dahil sa mga ETF? Hindi lahat ay naniniwalang kailangan ng ganitong drastic na hakbang. Meron pong isang analyst pa rito na si Crypto Sensei. Yan, siya po ay nagbigay ng counterpoint dito. Ayon pa sa kanya, ang draft ng Clarity Act sa Senate ay may provision na pwede pong mag-invalidate sa buong issue ng security classification. Ang sabi niya, basta ang isang crypto asset ay may live na spot ETF o spot ETF bago o noong January 1, 2026, automatic na po itong qualified bilang digital commodity. Dahil nag-launch ang mga XRP spot ETFs noong November 2025, pasok na pasok sa XRP sa criteria na ito. Sa aking opinyon, ito po ang mas nakikita kong realidad. Kung susundin natin ang logic ng mga ETF, wala na po tayong masyadong dapat ipag-alala sa security status. Para sa akin, mas matibay po ang argumentong ito kaysa sa ideya ng paglipat ng assets sa gobyerno. Kung ikaw ay investor, mas gusto mo ang katiyakan na dala ng pagiging commodity kaysa sa pag-asa na sana ay maging reserve asset agad. Para itong isang safety net na nagbibigay ng proteksyon kay XRP. Ngayon, may connection ba talaga ang IMF sa presyo ni XRP?
Dito na papasok ang pinakamainit na bahagi ng teorya ni Luna Luna. Sabi niya ang IMF ay maaari lamang mag-adapt ng asset kung ito ay na-adapt na ng isang nasyon. Kaya kung ang US government ay hahawak po ng XRP, magiging kwalipikado na itong maging bahagi ng IMF reserve. Ang huling layunin ay gawing global reserve asset itong sa XRP. Pero syempre, marami po ang sumalungat dito. Nandito po ulit si Crypto Sensei. Ayan, siya mismo ay nag-raise ng technical point. Ang IMF ay hindi nagtatakda ng presyo ng mga external assets. Gumagamit sila ng Special Drawing Rights o SDR na binubuo ng basket ng mga major fiat currencies. At sa kasalukuyan sa XRP ay hindi kasama sa basket na iyon. Sa basket po na iyon. Sa aking opinyon, aminin po natin mga ka-crypto, napakagandang pakinggan ang teorya ni Luna Luna. Para itong script ng isang sci-fi finance movie. Pero kailangan po natin na maging praktikal. Ang IMF ay isa pong napaka-konserbatibong institution. Kaya sa aking pananaw, malayo pa ang agwat para maging reserve asset si XRP. Ang paggamit po kay XRP bilang E-SDR o digital version ng SDR ay isang malaking pagbabago sa buong global financial system. Bagamat posibleng mangyari sa mahabang panahon, ang pag-asa na ito ang magtatakda ng presyo bukas ay medyo overhype sa tingin ko. Pero ito ay nagpapakita na ang community ay talagang nag-iisip ng malalim tungkol po sa potensyal na XRP dito sa finance. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa SDR at saka E-SDR. Kung saan ay ito nga ba ang hinaharap ni XRP sa global finance? Ang SDR ay nilikha po ito noong taong 1969 bilang reserve asset. Ang E-SDR naman ay ang digital version na proposed para sa modern payment infrastructure. Ang nakikita po ni Luna Luna ay si XRP. Si XRP na po ang pupuno sa papel na ito. Ngayon ay maraming critics ang nagsasabing kulang ang basihan ng proposal na ito. Pero nananatiling interesting ang usapan. Pinapakita nito kung gaano kahalaga para sa mga tao na makita sa XRP hindi lang bilang currency para sa payments, kundi bilang pundasyon ng isang bagong financial order. Ngayon, ang aking masasabi po dito ay natutuwa naman ako sa ganitong level ng debate. Kahit pa sabihin nating may mga gaps o pagkukulang ang teorya ni Luna Luna, hindi nito binabago ang katotohanan na sa XRP ay may teknolohiyang kayang sumuporta sa global scale. Kaya para sa akin, ang pinakamahalagang takeaway dito ay hindi kung mangyayari ba ang E-SDR scenario, kundi kung gaano kalawak ang vision ng mga tao para kay XRP. Kahit hindi ito ang maging direktang reserve asset ng IMF, ang technology ng Ripple ay posibleng maging underlying infrastructure ng mga susunod na digital reserves. Iyon po ang totoong value nito. Sa kabuuan, ang Clarity Act ay isa pong mahalagang piraso ng puzzle para kay XRP. Bagamat may mga teorya na medyo out of this world gaya po ng IMF adoption, ang katotohanan ay mas nakatutok tayo sa mga konkretong bagay gaya po ng ETF status at saka regulatory clarity. Si XRP ay nananatiling isa po sa mga asset na may pinakamalaking potensyal na baguhin ang global finance sa paraan man o hindi ng IMF. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.